Mga kwentong pambata. Pag-ikot ng kabaitan. Noong unang panahon, sa isang munting nayon sa China, may matandang babaeng nagngangalang Ginang Xiao. Napakabait niya at kahit mahirap ay hindi nagrereklamo sa buhay na meron siya. Napakainit naman ngayong araw. At mukhang ang mga prutas ay mahihinog na pagka-uwi ng aking asawa. Si Ginoong Xiao ay nagtatrabaho sa bayan sa malayo at bihira mabisita ang kanyang asawa. Masipag siyang nagtatrabaho para sa kanila. Isang araw, may dumating na mensahero, dala ang sulat para kay Ginang Xiao mula sa asawa. Magandang araw, Ginang Xiao. Kumusta po kayo? May sulat kayo mula kay Ginoong Xiao. Maraming salamat. Pumasok siya at binuksan ang sulat. Nako, malapit na pala siyang umuwi. At doble ang makukuha niyang sahod dahil sa kanyang sipag. Napakagandang balita. Lalo na at malapit nang maubos ang mga rasyon dito sa aming bahay. Masugid na inabangan ni Ginang Xiao ang kanyang pag-uwi. Isang araw ay lumabas siya upang kunin ang mga prutas. Ngunit napatigil nang makitang bulok na ang mga ito. Ay nako, paano ito nangyari? Ngayon ay kapos na ako ng pagkain. Nabuhay si Ginang Xiao sa pinitas niyang prutas na hindi pa naman gaanong nabubulok. Ngunit paubos na ang mga ito. Ilang araw na lamang at nandito na ang aking asawa. Talagang gutom na ako. Nakarating na ng nayon si Ginoong Xiao at masayang naglalakad pa uwi habang iniisip ang kanyang asawa. Siguradong matutuwa ang aking asawa. Ipakikita ko sa kanya ang pilak na yuan pao na mayroon ako. Habang siya ay naglalakad, mayroon siyang nakitang babaeng nakaupo at kanya itong namukaan. Oh, si Ginang Li! Bakit kaya siya nakaupo roon? Lumapit siya kay Ginang Li at nagulat nang makitang umiiyak ito. Ginang Li, bakit po kayo nandito? At bakit malakas ang iyong pag-iyak? Ginoong Xiao, ako ay umiiyak ako dahil wala akong pera. Ilang araw na kaming walang pagkain at hindi nakakabayad ng upa. At kami ay pinagbantaan na palalayasin kami ng anak ko. Ang asawa ni Ginang Li ay katrabaho ni Ginoong Xiao. Ngunit wala siyang balita rito. Hindi ba at katrabaho ko ang asawa mo? Ha? Nagpadala ba siya ng sulat sa iyo? Kailan ba siya uuwi? Hindi. Pero pinadala niya ang kanyang sahod sa akin. Ito ay para sa'yo. Tumingin si Ginang Li ng maigi. Tipong isang himala ang nangyari. Ha? Totoo ba ito? Salamat! Maraming salamat! Nagningning ang kanyang mga mata at naantig ang kalooban ni Ginoong Xiao. Ngumiti siya habang ito'y umaalis. Ngayon paano ko ito'y papaliwanag sa aking mahal? Nagpatuloy siya sa paglalakad pa uwi. Nang siya ay nakarating, sumigaw sa tuwa ang kanyang asawa at niyakap siya. Narito ka na aking sinta. Tiningnan ni Ginoong Xiao ang kanyang asawa at napansing namumutla ito. Tinanong niya kung bakit at ipinaliwanag nito ang buong sitwasyon sa bahay. Sadyang wala nang natira. Maliban sa kakaunting rasyon ng bigas. Hindi ba at sumahod ka ng malaki ngayon? Oo. Pero pinamigay ko ito. Ano? Kanino? Kinuwento ni Ginoong Xiao ang kanyang ginawa habang siya ay papauwi. Patawad, mahal ko. Ngunit hindi ko talaga siya maiwang luhaan. Ayos lamang, Sinta. Alam kong mabuti ang nais mo. Gagawa ako ng lugaw para hapunan. Bukas na lang tayo mag-alala. Pinanood ni Ginoong Xiao ang kanyang asawa habang kumakain ng lugaw. Nakangiting kausap siya
Ngunit alam niyang nalulungkot ito. Pagdating ng gabi habang natutulog sila, nag-isip siya kung anong pwedeng gawin. Nang maalala niya ang mga pinatutubo niyang kamote sa taniman ni Ginang Yang. Ngunit pag nanakaw yun, hindi ko yun pwedeng gawin. Ngunit noong tiningnan niya ang kanyang asawa, nagdesisyon siyang kumuha ng ilang kamote. Siguradong babayaran niya rin ang mga ito. Kaya at bumangon siya at nagpunta sa taniman. Noong gabing yun, inutusan ni Ginang Yang ang anak niyang si Tao na bantayan ang taniman. Brrr! Ang ginaw at nakakainit naman dito. Mainit doon sa maliit na lilim. Pupunta ako ron. Nagpunta siya sa lilim at nagpainit sa apoy. Ngunit nang lumaon, mayroon siyang narinig na mahinang kaluskos. Ha? Ang aking gurong si Ginoong Xiao. Bakit siya narito? Naupo si Ginoong Xiao nang nakapikit ang mga mata. Sadyang naguguluhan ito. Ayos lang ba kung kumuha ako ng ilang kamote ni Ginang Yang? Ito lang naman ay para makakain kami. Babayaran ko rin siya. Nagulat si Tao at nakinig sa kanyang nalulungkot na matandang guro. Kaya naisipan niyang tulungan ito. Ginoong Xiao! Ha? Dakilang kaluluwa? Mabait kang tao at naniniwala akong ayos lamang kung kukuha ka ng kamote sa taniman. Oo, hindi ba't pagnanakaw yun? Siyempre hindi. Kung ito naman ay iyong babayaran, ay siyang ayos lamang. Oh, salamat, dakilang kaluluwa. Pinanood siya ni Tao na umalis at naisip niya itong sundan at tulungan. Hindi marunong magbungkal ng mga kamote si Ginoong Xiao at nahihirapan siyang makahanap ng magagandang tanim. Pumunta ka sa silangan ng taniman. Doon ay makakahanap ka ng magagandang kamote. Kaya naman, sa sobrang galak niya sa kanyang swerte, siya ay naghukay ng mga malalaki at talagang magagandang kamote. Nagpasalamat siya sa dakilang kaluluwa at umuwi na. Nakakatawa yun. Dapat ay umuwi na ako ngayon. Pagdating ng umaga, ikinuwento ni Tao ang lahat sa kanyang ina at nagulat ito sa natanggap na balita. Kawawang Ginoong Xiao, nahihirapan siguro siya. Tara at pumunta tayo sa kanilang bahay. Talagang gusto ni Ginang Yang ang mabait na si Ginoong Xiao, kaya naisip niyang dalhan pa ito ng mga kamote at ng ilang mainit na pagkain. Nang makarating sila roon, narinig nilang nagsasalita si Ginoong Xiao. Masarap ang nilagang ito! Hindi ba, mahal ko? Napakasarap, Sinta. Heto, kumuha ka pa. Inay, meron naman pala silang pagkain. Bakit pa sila nagnakaw sa ating taniman? Tao, halika rito. Sumilip si Tao mula sa bintana at nakitang wala namang nilaga sa lamesa. Ang dalawang matanda ay nagpapanggap na magarbong handa ang simpleng mga kamote. Ang ginagawa ng mga tao para sumaya. Halika, Tao. Ginoong Xiao! Ginang Xiao! Biglang nakonsensya ang mag-asawa nang marinig ang boses. Nako, maging matapat tayo. Pwede nating sabihin na babayaran din natin sila. Kinakabahang, binuksan nila ang pinto. Magandang umaga. Pumunta kami ni Tao para... Ngunit hindi man lang niya natapos ang kanyang sinasabi nang aminin ni Ginoong Xiao ang ginawa niya kagabi. Pinapangako ko, babayaran ko ang lahat ng aking mga kinuha. Ginoong Xiao, alam ko na kung ano ang iyong ginawa. Ipinaliwanag niya ang buong nangyari habang pinipigilan naman ni Tao ang pagtawa niya kay Ginoong Xiao. Hindi mo na kailangang isipin ang bayaran ako. Heto, kunin niyo na ang mga pagkain ito. Isipin mo na lang na ito ay kabaitan.
Ay, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Nang biglang dumating si Ginang Lee kasama ang anak nito. Siya ay nagpasalamat ng husto sa ginawa ni Ginoong Xiao. Kami ay ligtas at mayroong tahanan dahil sa'yo. Salamat at ibinigay mo sa akin ang sahod ng aking asawa. Ang aking sahod? Lahat sila ay napatingin kay Ginoong Lee na nakatayo sa may pintuan. Nakita niyang pumasok sa bahay ang kanyang asawa at narinig ang kanilang usapan. Bakit ninyo pinag-uusapan ng sahod ko? Dala ko ito ngayon. Napanganga ang kanyang asawa. Ito ay nagulumihanan tulad niya. Ngumiti si Ginoong Xiao at ipinaliwanag ang ginawa niya sa pamilyang Lee. Ngayon ay si Ginoong Lee naman ang napanganga. Pinasalamatan niya si Ginoong Xiao ng husto. Ayos lang yun. Ikinalulugod kong tumulong. Napangiti si Ginoong Xiao sa lahat ng mga nangyari sa kanila nitong mga nakaraang araw. Dahil sa naging mapagbigay at mabait siya, ito lamang ay bumalik upang sagipin siya. Kaya tandaan na laging maging mabait kahit ano pa ang mangyari. Sabi nga nila, kung anong iyong itinanim ay siyang iyong aanihin.